buhay mahiwagang tunay, may hirap mayroong ginhawa, maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin magyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Sa masipag walang mahirap, patuloy lang tayong mangarap. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Paniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Ang buhay mahiwagang tunay, may hirap mayroong ginhawa, maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Ano man ang ating katayuan, may pag-asang masisilayan. Wala namang imposible, pangarap natin mangyayari. Manalig lang sa may kapal at samahan ang pagsisikap. Panaginip at adhikain, sama-sama nating abutin. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Manalig lang sa may kapal at samahan ng pagsisikap. Tamang landas kapag tinungo, tiyak ang ating pag-asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Maniwala ka, asenso tayo. Asenso Pinoy. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy. Salamat sa Diyos sa isang magandang araw. Narito ang ating programa maghahatid sa inyo ng inspirasyon, mag-aalok ng pag-asa, at naniniwalang sa pamamagitan ng sikap at tamang diskarte, maaari tayong umasenso sa buhay.
ang Asenso Ka Pinoy. Years ago, sinimulan namin ang Asenso Ka Pinoy na may isang simpleng layunin, ang maipakita sa buong bansa na ang tagumpay ay abot kamay ng bawat Pilipino. Basta may sipag, tiyaga at pananalig sa Diyos. At sa puso ng programang ito ay ang aking asawa, si Francis L. Cardona. Siya ang tunay na utak at puso ng Asenso Ka Pinoy. He poured his life, his time, and his passion into this show. Hindi lang ito trabaho para sa kanya. Ito ang kanyang misyon at hanggang ngayon, nananatili ang kanyang presensya sa bawat kwentong na ibahagi namin. Ang Asenso Ka Pinoy ay hindi lang isang programa. Ito ang kanyang pamana. This is his legacy. 2 dekada na ang nakalipas at ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang mga aral, karanasan at kwento sa likod ng kamera. Paano nga ba nagsimula ang lahat? Ano ang mga hamon, tagumpay at inspirasyong naranasan namin sa likod ng Asenso Ka Pinoy? Kaya samahan niyo ako sa isang very personal at makabuluhang kwentuhan. Ito ang Asenso Ka Pinoy at 20, Kwento ng Pag-asenso. Ako po si Ana Galanga Cardona. Ito ang Asenso Ka Pinoy. Actually, nag-start ang Asenso Pinoy as a radio program noong 2004. Ito ay isang programa na naisip ni Sir Francis kasi gusto niyang gumawa ng isang program na positive lang. Kaya nga yung ating title ay Asenso Pinoy kasi sabi niya, may pag-asa ang mga Pilipino na umasenso. Basta tayo ay magiging masipag, malikhain, dedicated, committed, at syempre, mananalig tayo sa ating Panginoon. So, Asenso Pinoy ay nag-evolve into a TV program noong July 3, 2005. So, naging daan ito para mas mapalawak pa natin yung gusto na misyon ni Sir Francis na tulungan yung ating mga micro, small, and medium entrepreneurs kasi ang layunin namin before was to showcase yung mga micro, small, and medium businesses natin kasi usually, di ba, parang hindi sila napapansin before. Kaya yun yung aming parang thrust to help them showcase sa TV yung mga negosyo nila. Tapos, isa pa sa naging tatak ng Asenso Pinoy ay yung nagbibigay kami ng mga kwento ng pag-asenso. Ito yung mga tinatawag nilang rags to riches, kung saan ang isang simpleng Pilipino, kahit na hindi siya nakapag-aral, kayang maging milyonaryo. So, yun yung mga secrets of success na sinishare natin sa ating mga Kapinoy mula pa noong 2005. Yung first episode namin is very memorable. Hindi lang dahil ito ang aming pilot episode, pero dahil ito ay, kumbaga parang first time namin na mag-shoot, first time namin na mag-produce sa post-production. Alam mo bang wala pa kaming network, wala pa kaming program na nagagawa na, di ba, usually dapat kapag ganyan meron tayong advance episodes. Wala pa kaming nagagawa, meron na kaming advertiser. And ang unang nagtiwala sa Asenso Pinoy na mag-advertise at sumuporta ay ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Kaya ang nangyari, minadali namin yung paggawa ng aming pilot episode. So, kaya siya nakakatawa at very memorable because it took us like 2 weeks to produce the said pilot episode kasi kailangan na naming makapagpasa sa network para ma-preview nila at ma-approve para mabigyan kami ng time slot. So talagang paspasan. Pero kahit na minadali namin siya, naging maganda naman yung outcome.
syempre kami ay nangangarap na tumagal dito sa industriya. Pero alam mo ba, nung nailabas yung Asenso Pinoy, naging parang byword na yung word na asenso. Kumbaga parang before, hindi ginagamit yung asenso na word. Tapos dinagdagan namin ng Pinoy, so Asenso Pinoy. So it's very positive. And then, nakita namin na nagkaroon na din ng mga program na katulad namin. Kumbaga, about entrepreneurship. So sabi namin, naku, marami tayong baka magkaroon na tayo ng mga kalaban. So yun. So mahirap sabihin na tatagal ka ba o hindi. Pero ang nasa isip lang namin is pagbutihin namin yung aming programa, maging maganda yung aming mga segments and bawat episode na ipapalabas. So yun yung aming tanging kinapitan para kami ay mahalin at patuloy na suportahan ng ating mga Kapinoy. Struggles. Napakadami. Una sa lahat, meron na kaming sponsor pero wala pa kaming program. Ibig sabihin yan, money. 'Di ba? So, money matters. Problema yan. Dahil, kumbaga, parang nabigla kami. Hindi kami prepared na mag-start na pala kami, ganyan. So, isa yon sa una naming naging struggle. And then, pangalawa, meron na kaming programa pero wala pa kaming office na production house. So, alam mo yung, kumbaga, parang kinupkup kami ng mga partners namin, in particular ang Radyo Pilipino Corporation. Doon, minsan nag-edit kami doon sa office nila, magdamagan. And then, dahil wala pa nga kaming office, during that time, pupunta kami sa Mega Mall. Nagbabayad kami ng per hour na editor, tapos per hour na editing. So, imagine that, kung ang haba nung oras ng pag-edit, ganun din yung pumapatak yung presyo. Isa rin sa mga struggle, syempre, yung production side. 'Di ba? So, ang dami kasing gagawin. Ang nakikita ng ating mga Kapinoy, yung maayos na. Pero hindi nila alam that bago nila makita yung 30 minutes program natin, siguro mga 2-3 days, ginagawa natin yon or maximum of 5 days. Saka pa lang natin siya mabubuo yung 30 minutes. So, ang daming mga struggles sa production, sa shoot, sa post-production. So, those struggles, hindi naman siya, kumbaga parang naging hadlang sa ating initiative to do better. For me, yung mga struggles na yun, nagpatatag palalo sa team ng Asenso Kapinoy. Kasi kung hindi naman natin mararanasan ang mga problema, hindi tayo matututo, di ba? So, I think those struggles made us better, made us stronger, and made us who we are now. Behind the scene. Actually, magulo. Kapag sinabi mong behind the scene, yun yung doon lahat nangyayari yung kaguluhan, di ba? Nandun yung pressure, nandun yung stress, nandun yung, kumbaga, parang puso talaga ng paggawa ng isang programa. Kasi usually nakikita ng ating mga Kapinoy yung finished product na, di ba? So, behind the scene, doon ko naranasan ang lahat na ata ng stress. Merong mag-shoot ka, biglang uulan. Merong mag-shoot ka, lilipad ka sa eroplano ng madaling araw kasi kailangan mong mag-shoot doon sa kabilang lugar. And then, meron naman, kailangan mong habulin din yung pag-produce, yung post-production. So, from your trip from other provinces or from your trip sa mga probinsya, babalik ka naman late evening. Kumbaga, last flight naman. Babalik ka ng Maynila para kaagad magawa yung programa. So, maraming sakripisyo na kailangan mong gawin. Marami kang mga holidays na hindi mo pwedeng gamitin. Marami kang mga Saturday and Sunday na weekend mo sana
na pwede kang mag-relax or mag-recharge, pero hindi mo pwedeng gawin dahil meron kang kailangang tapusin sa productions. Pero despite of all those sacrifices, in the end naman, ang ma-feel mo is saya. Kasi kahit na maraming pagsubok, kapag nabuo natin yung program na ipalabas natin sa TV, ay yun na yung pinaka-satisfaction mo. Hindi mo na iisipin kung ano yung mga pinagdaanan mo para mabuo yung programa na yon. Ang makikita mo na lang, wow, natapos namin, ang ganda na ipalabas, natuwa yung mga nakapanood. Yun ang pinaka parang fulfilling and satisfying na feeling para sa akin. Ang Asenso Ka Pinoy, for sure, maraming na-touch na lives ng mga entrepreneurs. Kasi kapag napapanood nila yung mga sarili nila at nakikita nila na na-feature natin sila sa Asenso Pinoy, they were so proud. And kapag makikita mo sila, one day, sasabihin nila, salamat Asenso Pinoy ha, na-feature nyo kami. Natutuwa kami kasi dahil sa Asenso Pinoy, nakilala yung aming product, ganyan-ganyan. So, I know a lot of people na i-feature natin sa Asenso Pinoy ay at least alam ko na natuwa sila at nakatulong tayo sa kanila in one way or the other. Ngayong 20 years na ng Asenso Ka Pinoy, na-excite ako and at the same time, medyo ninenervyos. Bakit? Kasi wala na tayo sa traditional media. Ngayon kasi, kumbaga parang nasa online world na tayo. So, ako kasi, old school. Sanay ako sa traditional media. So, slowly, ngayon, sinusubukan natin ang online world. So, I'm hoping na we'd be able to cope with the changes ng platform ngayon na tinatangkilik ng ating mga Kapinoy. So, slowly, we are trying our best na makagawa rin tayo ng mga episodes, ng mga segments na mag-cater sa ating mga new gens na mga viewers ngayon. Kasi, iba na yung landscape talaga. So, hindi mo talaga masasabi kung sino yung mga magiging interested sa show mo. Kasi, ang mahirap kasi ngayon, yung span ng interest ng mga tao is very thin. Kumbaga, parang ang iksi. Hindi katulad before, nung mga panahon namin, 20 years ago, talagang you will look forward na, Asenso Pinoy na, Sabado, alas 9 ng umaga. Parang ganyan. So, talagang tututok ka sa TV. Ngayon kasi, iba na. Parang kung kailan nila gustong manood, dun sila manonood kasi available na online. So, yun yung pwedeng masabi ko na ninenervyos ako at excited din at the same time because I hope na magawa rin natin yung pag-evolve ng Asenso Ka Pinoy to digital. Legacy. Actually, ang Asenso Ka Pinoy, legacy ito ng aking asawang si Mr. Francis L. Cardona. I guess, gusto ko lang ituloy ang kanyang naumpisahan. So, kung ano yung kanyang pangarap, yun na din ang aking pangarap. So, ang makatulong sa ating mga Kapinoy na mga entrepreneurs, whether it's agri, tourism, entrepreneurship, lahat ng pwedeng negosyo na pwedeng magpa-asenso sa atin. Advice sa ating mga entrepreneurs, medyo mahirap ata yan kasi every person is unique, so may kanya-kanya silang style. Ang masasabi ko na lang siguro is kung ano yung sinasabi ng ating programa. Basta ikaw ay masipag, matyaga at may pananalig sa Diyos, ikaw ay aasenso. Hindi ko talaga ina-expect na makakarating tayo sa ganitong estado na 2 dekada ang Asenso Ka Pinoy.
dahil siguro tayo ay may magandang hangarin para sa ating mga kapinoy, kaya naman tayo ay pinagpapala ng Panginoon. Isa lang naman ang pwede kong hilingin, ang patuloy tayo na gabayan ni Lord na ibigay sa atin kung ano ang nararapat para sa atin. Natulungan niya tayo na maipagpatuloy itong mission natin na makatulong sa ating mga kapwa Pinoy na makapagbigay ng platform, gawin nila o gamitin nila ang ating programa para maipakita sa buong mundo, hindi lamang dito sa Pilipinas, na ang Pinoy ay maraming diskarteng pwedeng gawin para umasenso sa buhay. Proud moment as a director. Madami. Kasi me as the woman behind the camera, at hindi lang ako director, ako rin yung executive producer. So, ibig sabihin yan, I really do all the works. So, ang pinaka-proud moment ko is kapag yung shoot natin na na-schedule ay nagawa natin ng maayos, despite all the challenges, natapos natin. And then, naipalabas natin yung ating nagawa na shoot, maayos nating natapos sa post-production. Ang pinaka-fulfilling na part para sa akin ay pag nakita ko na sa TV, pinapanood na natin yung ating episode, may mga marireceive akong text messages na nagsa-thank you sila. Tapos, kapag nagtanong naman kami sa network, kumusta ang ratings ng Asenso Pinoy, makikita mo maganda yung ratings. And nakaka-receive kami ng mga awards, like sa Golden Dove Awards, at saka yung Catholic Mass Media Awards. So, yun siguro yung isa sa mga masasabi kong yun ang nagpapasaya sa akin as the director. Ang message ko sa ating mga entreps na mga na-feature natin, maraming salamat sa pagtitiwala na ibinigay ninyo sa amin because we were able to feature you in one of our episodes of Asenso Ka Pinoy. Pinagkatiwalaan nyo kami, binuksan nyo ang inyong mga tahanan at negosyo upang kami ay makapasok at kayo ay aming ma-showcase sa aming programa. Thank you for the trust. At sana nga po ay nakatulong kami sa inyo upang ang inyong mga negosyo ay lalo pang umasenso. Sa aming mga loyal viewers and supporters, super thank you po sa inyong lahat dahil mula noon hanggang ngayon, naandyan po kayo para suportahan ang aming programa, manood sa aming programa tuwing Sabado o kung ano man ang time slot namin, ay naandyan kayo palaging sumusuporta sa amin. From traditional TV program hanggang sa ngayon ay nasa online world na, nasa YouTube na tayo, naandyan pa rin po kayo at laging sumusuporta every time na meron po tayong premiering sa aming YouTube channel. And sa lahat po ng aming mga staff, noon at ngayon, maraming salamat. Kayo ay isa sa mga sandigan ng Asenso Ka Pinoy upang ang ating programa ay mabuo every week. May mapanood ang ating mga viewers every week. Thank you din sa lahat ng mga sakripisyo, sa mga talents ninyo na shinare sa ating programa, sa inyong mga oras na ibinigay sa amin. Kung kinakailangan mag-overtime, nag-overtime. Kung kinakailangan pumasok, kahit day off ninyo, ginagawa ninyo. So, maraming salamat. And I hope na magtagal pa yung ating mga pagsasama. Dahil meron tayong misyon ang makatulong sa ating mga Kapinoy na maipalabas ang kanilang mga Asenso Ka Pinoy stories. Grabe mga Kapinoy! 20 years! Ang dami na nating napagdaanan, mga kwento ng tagumpay, pagsubok at paninindigan. At bawat isa sa inyo ay naging parte ng kwento ng Asenso Ka Pinoy. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos for His faithfulness, wisdom, and guidance through all the seasons of this journey. Hindi magiging posible ang lahat ng ito kung wala ang kanyang tulong at gabay. Gusto kong magpasalamat sa aking late husband,
Francis L. Cardona, ang lumikha ng programang ito. This show exists because of his vision, passion, and dedication. Asenso Ka Pinoy is his legacy, and I am deeply honored to continue what he started. Sa lahat ng aming naging partners, sponsors, at loyal viewers, maraming salamat po. Sa lahat ng TV networks kung saan kami naipalabas, sa mga sumusuporta mula noon hanggang ngayon, sa aming mga kaibigan, kapamilya, at higit sa lahat sa mga hardworking staff and crew ng Asenso Ka Pinoy. This 20-year journey would not be possible without you. At kahit 20 years na tayo, tuloy pa rin ang misyon. Because as long as there are Filipinos with big dreams, Asenso Ka Pinoy will continue to be here to tell your stories, to inspire, and to remind you, Kapinoy, aasenso tayo. Sama-sama pa rin tayong maniwala, kumilos at umasenso. Maraming salamat sa Diyos, sa inyo, at sa bawat Pilipinong patuloy na nangangarap. Mabuhay ang Pilipinong may pangarap. Ako po si Ana Galanga Cardona na nagsasabing, Asenso Ka Pinoy! Naway naibigay niyo ang ating pagkatanghal sa araw na ito. At sana'y may napulot kayong aral na inyong magagamit tungo sa inyong pag-asenso. Walang imposible sa taong nananalig sa Diyos at nagsisikap umasenso sa buhay. Ang Asenso Ka Pinoy ay inyong gabay upang harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Ito ang Asenso Ka Pinoy,